Bukas pa rin sa mga pasyente ang Ormoc District Hospital kahit lubos din itong napinsala ng bagyong Yolanda. Sa labas ito, nagtayo na ng mobile hospital ang iba't ibang medical teams mula sa ibang bansa. May live report si Bam Alegre. Dan? Susan, mahigit isang linggo nga nakakalipas matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Hanggang ngayon, naghihingalo pa rin yung mga hospital dito sa Ormoc. Partikular na itong Ormoc District Hospital. Ito yung nag-iisang public hospital dito na nagsisilbing hindi lang sa Ormoc, kundi maging sa 10 kalapit na mga bayan dito sa lalawigan ng Leyte. At ayon sa pagtataya ng administration, 80% yung nawasak at sa pagbisita natin kanina, hindi talaga may tatanggi. Walang mga kisame, walang mga bubong, at iba't ibang mga mamahaling laboratory equipment na sira lahat. At doon sa baba, nagsisiksikan din yung mga pasyente, mahigit 50 yun, na pinipilit pa rin nilang i-accommodate kahit na gano'n yung kondisyon. Thankfully naman, dumating naman yung iba't ibang mga medical teams. Nandiyan ng Red Cross mula sa Norway, Canada, Singapore, maging isang mobile hospital mula sa Malaysia. So bilang magko-complement sa services na pwedeng i-alay sa mga nangangailangan ng medical na atensyon. At hindi lang yung mga public hospital yung naapektuhan, maging yung mga private. No? Binisita rin natin yung OSPA, Farmers Medical Center. At ito talaga yung nakita natin, bumigay yung kisame nito. At buti na lang at listo yung mga nurse at naialis nila yung mga pasyente doon. Dahil yung second floor ay ICU. Bagamat dahil nawalan agad ng supply ng kuryente, dalawa yung namatay dito sa hospital na ito. At yan ang latest mula rito sa Ormoc City. Balik sa Susan. Maraming salamat, Bam Alegre.